Paano po ba 'yun sa inahin? Sa inahin po kasi mas mabilis ang kita. Hindi nga lang po kasing laki nung kita nung fattener. Mas mura po yung magiging piglet cost natin up to 50% kasi po sarili nating produce yung ating mga biik. Pagka po sarili natin yung inahin, makakaiwas po tayo dun sa paglaganap ng sakit kasi sa atin po mismo nanggagaling yung, ating mga biik, hindi na po tayo bumibili sa labas. Mas sigurado po ang kita rito kasi maiksi lang po yung panahon ng pag-aalaga ng biik, bebenta na po kaagad. Piglet production po kasi pagka inahin, unless na lang po kung itutuloy niyong fattener. Napapanatili po ang kalidad ng production kasi po makakapamili tayo ng barako na gusto natin na gamitin do sa ating inahin. Lower po ang maintenance pagka inahin. Hindi po siya kasing gastos ng fattener. Siyempre po mas malaki po yung madali po ang kita pagka po sa inahin. Ito po kasi ang chart ng ating, ah, production ng baboy. Simula po 'yan sa breeding, yung conception po yung pagbubuntis, yung farrowing, yung panganganak, lactation, pagpapadede, weaning, tsaka po yung ipa-fattener. Dito po sa kabila, yung pong sow replacement, yan po yung halimbawa po 10 yung inahin mo, kailangan po yan meron kayong at least meron kayong isa na pang-replacement sow para po kung may magkaproblema dun sa mga 10 sow mo o may matanda na, may pamalit po kaagad kayo hindi po napuputol yung cycle. Yun naman pong tinatawag na dry period, yan po yung pagitan ng inawat yung inahin, inawat na po yung mga biik hanggang sa breeding, yun po yung dry period na tinatawag. Isa po sa pinakamahalaga yan na lugar, kasi po 'pag diyan po sa dry period hindi natin naitama yan, possible po na yung ating baboy ay hindi maglandi or maunahan po magpalit ng balahibo. Mamaya po tatalakayin po natin lahat yun. Ano po ba yung nakakaapekto sa productivity natin? Siyempre po number 1 po yung lahi, yung genetics. Environment po, baka yung environment natin sobrang lamig, sobrang init, or mali po yung pagkakaporma niyo ng kulungan, mababa, gano'n po. Yun po sa lugar. Nutrition po, napakalaking bagay po niyan kasi kung pangit po ang nutrition ng inahin, pangit din po yung kalidad na gatas na makukuha ng biik, hindi po yan lalaki. Yung sakit po, isa po yan sa talagang problema natin. Pagka pong marumi lagi ang kapaligiran natin, hindi tayo magkakaroon ng biosecurity, hindi tayo nag-iingat magpapasok ng kung sino-sino, or kayo po galing kayo sa palengke, hindi kayo dapat pumasok kaagad sa kulungan niyo ng baboy. And then dapat po maligo muna kayo, magpalit kayo ng damit, saka lang po kayo pumasok sa babuyan. Yung management po, ito pong mga nasa taas, lahi, yung environment makokontrol niyo po yan kung malamig po sa lugar puwede pong maglagay ng lona, nutrition po walang problema sa FeedPro, kaya po ng FeedPro may mabibili. Yung disease po may bakuna, mapi-prevent po natin yan, kalinisan, disinfection, mapi-prevent po yan. Pero po yung management nakapaloob po lahat sila diyan. Yan po hindi kayo makakabili. Talaga pong yung ituturo ko kayo po ang gagawa. Pagdating po sa management, yan po isa sa pinakamahalaga. Kahit po maganda yung lahi ng baboy niyo, mali naman po yung pamamaraan ng management natin, hindi rin po yan gaganda. Maganda po yung feeds natin tapos mali rin po yung pagpapakain niyo, wala rin po. Yung diseases po, tumatama na pala halimbawa hog cholera tumatama na dun sa lugar niyo, hindi pa kayo nagbabakuna. Useless din kahit po anong ganda ng pagkain, anong ganda ng pag-aalaga niyo kung meron pong outbreak ng sakit na gano'n, tatama po 'yun. Kaya kailangan din po diyan sa disease, nandiyan po yung sa manage mo kung paano i-disinfect yung kulungan, ano pong disinfectant yung mga pupuwede. Ito po yung lahi ng baboy, ito po yung tinatawag nating Yorkshire o large white. Yan po, actually originated po about 200 years ago na po yan, hindi pa po tayo tao nandiyan na po yung lahi ng baboy na yan. White po talaga siya,
Minsan po may konting spot na itim 'yan, pero nakatayo po ang tenga, ah, maiksi po ng konti yung nguso niya, ah, maganda rin po yung mothering ability nito. Maganda po siyang inahin, maganda rin po yung karne niya, malalaki po itong manganak, good po ang milk production nito. Yung mga inahin po nito magaganda rin pong gawing kung 'pag binreed niyo po siya, maganda po yung gatas. Ideal for crossbreeding po siya. Usually po yung naririnig niyong F1, yan po yung crossbreed nung dalawa na yan, yung Landrace at Large White. Ito naman pong Landrace, mahaba po siyang baboy, matatag po nga pala yung paa ng Large White. Medyo po may maiksi nga lang siya compare sa Landrace. Pero yung lapad po ng katawan nito, malapad po talaga compare sa Landrace. Ang Landrace po yan, yung nakayuko ang tenga, mahaba po ang katawan, may extra pair po ng ribs kasi ito. 16 or 17 po yung kanyang ribs compare po dito sa Large White. Ah, yung pong ano niya talagang malaki na nakayuko, halos natatakpan yung mata, high fertility po, excellent din po yung motherhood ability nito, yung mothering ability po niya maganda rin pong mag-anak. Ang problema lang po nito medyo mahihina po ang paa. Kaya po ang ginagawa ng mga breeder ngayon, yung mga nabibiling F1, crossbreed po nung dalawa na yan. Dalawang purong line, yun po yung tinatawag, yung anak po nung dalawang puro na yan, kung halimbawa po yung Landrace ay babae, Large White ay lalaki, or kahit po magkabaligtad, kahit sinong tatay ko at sinong nanay, basta parehas pure ang lahi, ang anak po nila ay F1. Yun po yung mga ginagawang inahin ngayon na nabibiling F1 na almost 30,000 plus po ata ang isa. Yan po, tingnan niyo po yung likod ng Large White, pagka po yung makita niyo talaga puwede kayong maglagay ng jawline sa likod. Ganyan po kagaganda yung kanyang muscle. Sa landrace naman po makikita niyo naman po yung ayan, yung makita niyo po yung dede niya, yung ano ng gatas niya, yung puklo po ng kanyang udder, yung kanyang dede makita niyo po malalaki talaga. Mothering ability po tsaka good milk production po yung dalawang baboy na yan, kaya pinagko-crosses. Kaya po pinagko-cross yung dalawa na yan para po makuhang parehas nung anak yung kanilang mga magagandang, ah, ano ng lahi. Siyempre po 'pag pinag-cross mo 'yan, matatag ang paa ng Large White, parehas maganda gatas, yung anak po niya may lalabas ding matatag na yung paa. Kaya po pinagko-cross sila, ginagawang F1 ng tumibay din po. Ito naman pong mga Duroc at Petrine, ito po yung mga baboy na tinatawag nating meat type, pangkarne po sila. Hindi po advisable na gawing inahin, mahihina po ang gatas ng lahi nito, pero napakaganda po ng karne nila. Ito po yung napakabilis lumaki, ang Duroc, yan po red po ang kulay niya. Ang tenga po niyan maliit na medyo nakayuko po. Baka po mamaya umorder kayo, dineliver sa inyo nakatayo ang tenga, rejectin niyo po siya kasi hindi po siya pure. Kailangan po nakabaluktot po ng konti yung tenga niya. Kung makikita niyo po dun sa picture, medyo nakayuko po yung dulo. Pagka po yan tingala po ang tenga niyan, crossbreed po sa Large White. Napakaganda po ng karkas niya, yung karne po niya talagang meat producer po yan. Mahogany nga po yung kulay niya. Ah, Yun nga po, soft fluffy ears. Excellent po talaga yung linya, lalo po yung mga balak niya, mga muscle niya talaga. Mabilis pong lumaki ang mga anak nito. Pag naka-cross po yan sa F1, ang anak po niyan almost 3 months lang po, kaya na po niya yung 90 to 100 kilos. Yun nga lang po, refer as muscle bore po siya talaga. 'Pag po may lahi nito at nagmana sa ama yung ginawa niyong inahin, possible po na maliliit yung maging anak niya kasi po mahina yung gatas. Ah, Yun po ang kagandahan nitong Duroc. Yung Petrine po, gano'n din po siya, muscle builder din po ito talaga, galing po po yan ng Belgium. Medium size lang po ito na talagang may mga makita kayo may spot po na itim. Maganda rin po ang balakang nito, ah, talaga pong ma-muscle din kung yan din ang barako na gagamitin. Talaga pong bulging yung muscle niya para po nagwe-weights yung itsura ng baboy nito. Ang problema po nitong Petrine, stress positive po siya, madali po siyang humingal. Kaya po 'pag pinangasawa niyo po yan matatakot kayo, medyo namumula po siya dahil po sa sobrang hingal niya, dahil ma-stress positive nga po yung baboy nito. Pero okey naman po siya,
Wala naman pong nare-report na after ng mambulas siyang gano'n namamatay. Talaga lang pong mabilis siya ma-stress. Yan po yung mga inahin kung mapapansin niyo po yung, dede niya hindi po kasing gaganda nung sa landrace kanina na pinakita ko sa inyo. Yan po sa petrel may mga siyempre po kailangan din naman po mag-breed para makakuha tayo ng barako. Ang ginagawa po namin sa farm niyan, yung mga anak po nila pino-foster po namin, pinapaampon po namin dun sa mga puti. Minsan po kasi sa isang building ng farm, 100 po ang inahin. Ang laman po ng isang building ng inahin niyan na nanganganak ay 40, isang building o 40 heads. Yung pong 40 heads na yun, hindi naman po lahat yan manganganak ng 15, manganganak ng 12, manganganak ng 10, minsan po may nanganganak ng 8. Sinasamahan po namin ng padala-dalawa kasi sabay-sabay po manganganak yung 40 na yun. Sini-synchronize po namin ang panganganak nun na isang araw. Sabay-sabay po manganak yung 40 heads na yun. Ito po yung sinasabi ko kanina, puwede po tayong kagandahan po. Halimbawa, meron po kayong inahin diyan, unknown po yung lahi. Yung dating lahi niyo diyan, hindi niyo alam kung ano yung lahi. Magandang manganak, maganda yung biik. Kaya lang ang magiging problema po niyan, kung hindi maganda yung gagamitin mong bore, tabain po yung magiging anak. 'Pag po yan kinross mo sa Duroc or Petrine Duroc, may crosses din naman pong nabibiling Petrine Duroc, meron po niyan, yung F1 ng Petrine at saka, Duroc. 'Pag kinross niyo po yan sa inahin niyo, lahat po ng anak niya 60% are upgraded, kaya lang po terminal cross. Ibig sabihin po ng terminal cross, hindi po siya puwedeng inahin, pangkatay lang po, pam-fattener lang sa talaga, kasi ginamitan po ng Duroc. Ngayon kung gagamitan niyo po yan ng landrace o large weight, itong inahin na 'to, yun po puwede tayong pumili ng mga gagawing inahin. Through artificial insemination naman po yan kasi bibili po tayo ng magandang klase ng barako. Depende po nga po, sa gusto niyong ipalabas. Ngayon po kung meron kayong mga puro na ganito, pure landrace o large white, kahit alin pong magkapalit diyan, kahit alin na maging lalaki, alin na maging babae, ang lalabas nga po itong F1 gilt. Through artificial insemination din po. May inahin kayo na purong landrace, hindi na po niyo kailangan bumili ng purong large white boar. May nabibili pong similya niya na pure. Kahit po through ano yan, pinapadala po sa mga bus yan. Halimbawa, in-order niyo po ng ano, for example po, kung kayo taga Norte, umorder kayo rito sa part ng Bulacan o Pampanga, pinapa-deliver po yan through sa bus. Kausap lang po diyan yung driver o conductor na darating yung bus ng ganong oras, dun mo pipick upin po yun, similya. Or kung meron naman po dun sa malapit sa inyo na nagpo-produce talaga ng mga ganyan, puwede naman po mas maganda po, mas malapit. Ito po, paano po ba yung pag-selection natin ng gilt? Puwede naman pong magsimula sa biik, dumalaga pagpili ng inahin. Kaya lang po medyo malaki po yung risk dun kung sa biik, kasi po marami pang pagbabago. Parang kung sa madaling salita kung sa tao natin, ipi-prepare yung sinasabi ko, nung bata po ay pogi o maganda, cute, nung lumaki po ay naging a-cute. Yun po bang may pagbabago po ibig sabihin puwede pong mabago yung kanyang conformation o yung dede niya o yung mga paa niya mahina 'pag lumaki, yun po ibig kong sabihin dun. Um, sa unang-una po na pagpili niyo ng inahin, siyempre po number 1 una niyong hanapin kung babae po o lalaki baka mamaya pili po kayo ng pili, maganda paa, maganda yung katawan, mamaya po pala lalaki. O siyempre po babae ang una nating joke lang naman po yung sa akin. Siguraduhin unang-una po niyong gawin, siguraduhin niyo pong malalaki po yung ugat sa tenga. Yung ugat po niya kasi sa tenga, yun po yung nagdidikta pagka po yan ay parang pasmado yung ugat sa tenga, malalaki po yung ugat, parang pasmado. Yun po yung nagdidikta na yung baboy na yan 'pag naging inahin at nanganak, malakas po yung gatas. Wag sa ulo po, wag do'n po kayong kukuha ng masyadong mataba po yung bilbil ng leeg. Kailangan po maliit yung ulo niya, wala po yung bilbil sa leeg. Pagka po makapal yung bilbil sa leeg, rejectin niyo na po yan, tabain po yan. Yung pong paa niya, kailangan po pantay po,
na malapad. Lalong-lalo na po yung nasa harapan kasi usually po yan minsan bisitahin niyo po yung baboy niyo, minsan po maiksi yung panloob. Madali po yang mapilay. Yung nipple niya po at least 6 to 7 pairs lang po siya. Huwag na po kayo manghangan nung 16, 18 kasi po mentras po dumadami yung dede niyan, lumiliit po yung pagitan. Marami lang pong mamamatay sa biik pagka po gano'n karami yung kinuha niyong nipple ng baboy. Ako po, okey na po sa akin yung 12. Kasi mabuhay mo lang po yung 10 talaga na magaganda, mas maganda po ang kita compare po dun sa nakabuhay kayo ng 16 na maliliit naman po. 'Pag pinatinar niyo po yan malulugi po kayo. Ah, yung pong unang 6 sa dibdib kailangan po buhay. Ito po makita niyo po dun sa picture yan, yung pong ano na yan. Kailangan po yung kabilaan niya 6, siguraduhin niyo pong buhay diyan. Diyan po yung malalakas ang gatas sa harap. Yung pong rest niyan hindi po masyadong malakas kasi isa lang po ang kanal na dinadaanan. Kaya minsan po yung biik sa likod niyan, dalawa po yung dedeng kinahahawakan niya. Kaya po siya nakakahabol. Pero kung titignan niyo po yung biik na dumedeng 6 sa harap, mas malalaki po yan. Yung pong legs niya, kailangan po matatag ang mga binti. Huwag po masyadong parang kurbadang-kurbada yung binti niya, mahina po ang paa niya pag gano'n. Kailangan po yung malayo rin po yung pagitan ng ano niya, ng sa likod po 'pag tinignan niyo siya sa likod meron po yung ano, sa pagitan ng binti niya kailangan po malayo kayong kumuha ng piki, madali pong mapilay. Yung vagina niya po kaya ang kabahagi niya kailangan po yan malaki at ang ari po nakaturo pababa at malayo po sa buntot. Yung body conformation po, huwag kayong kumuha ng masyadong parang kuba, yung masyadong yuko yung baboy, mahina po ang mga paa niyan. Yun naman pong mga liad na baboy, matatag po ang paa. Ang problema po, pagka yung kamukha ng nakita niyo yung dede ng landrace na ngayon ang pinakita ko, sasayad po yan sa semento o sa kulungan niya, magagasgas, hindi po yan magpapadede. Yun po yung mga ibang paraan ng pagpili natin ng inahin. Yan po ano lang po ng field selection. Ayun po, kung makita niyo po yung dede ng baboy na nasa taas, makita niyo po yung pagitan niya malalayo, halos buhay lahat yung kanyang tits, yung usong niya. Pero dito po makita niyo may inverted at merong nagkakadikit. Malaking problema po yan 'pag magkadikit yung dede kasi po merong yung isa po niyang kasama hindi na po makakadede yan 'pag masyadong magkadikit yung dede. Non-functional po yung inverted, kaya po tignan niyong mabuti yung dede niyan. Biik pa lang po yan makikita niyo kung maganda yung dede niyan. Do'n pa lang makakaano na kaagad. Kami po 'pag pumipili kami ng gagawing inahin, 'pag nagputol po kasi kami ng buntot, yun po kasing buntot pinuputol namin para malaman lang namin kung gagawing future na gagawing inahin or gagawing barako. 'Pag maiksi po ang putol, ibig sabihin po biik pa lang ni-reject na po namin yun. 'Pag po mahaba ang putol, ibig sabihin po nun, pumasa po siya dun sa unang pili. Kaya po alam namin siya, magkahalo-halo man po yan, 'pag mahaba po yung putol ng buntot, alam po namin for breeding purposes, 'pag maiksi ang putol, pangkatay po siya. Yan po, kung nakita niyo po yung vagina ng unang picture na 'to, sa taas, ang liit-liit po, wag po kayong kukuha ng ganyan, yung pikit na pikit, kailangan po ganito. At wag din po kayong kukuha ng ganito, yung nakatingala pong gano'n, mabilis po ma-impeksyon yan. Yung upturned bulbous po, 'pag nakatingala pong ganyan, 'pag dumumi po yan, sasabit yung dumi diyan, papasok po sa loob, magkakaroon po yan ng impeksyon. Kaya po ganito dapat po ang makuha niyong vulva, nakaturo po sa baba. Napakahirap pa pong i-breed pagka ganito, mga ganyan. Tsaka po yan 'pag magbuntis man po yan, 'pag nanganak po yan mangingitim po yan, 'pag dumaan yung bihik niyan puputok po lahat ang ugat ng vagina niya. Magkakaroon po siya ng hematoma na tinatawag. Magugulat po kayo, magkukulay ube po yung vagina ng baboy niyo. Piglet offspring qualities po, siyempre po kailangan uniform yung offspring. Yung anak po niya kailangan magkakasing laki, malaki po yung marami pong buhay na pinanganak, malalakas, maganda pong kumain,
higher growth rate ng piglets, sabi po mabilis lumaki. Yun nga po nakukuha dun sa genetics. Efficient po yung feed conversion, ibig sabihin po, kumain ng konti yung baboy, mabilis po yung kanyang paglaki. Kailangan din po excellent carcass quality, kailangan maganda po yung karne niyan kasi aayawan po ng mamimili yan. 'Pag maganda po ang carcass ng baboy niyo, maganda ang karne, hindi po problema yung magbenta, eh. Pero po 'pag alam nila na ang baboy niyo po ang kapal ng taba, hindi po siya mabebenta. Kailangan po mare-regular natin yung breeding. Kasi pagka po naputol yan, wala po kayo ibebenta next month. Sa susunod po na mga ano niya, mapuputol po yung, ah, 'pag naputol po kasi yung breeding mo, wala ka na ipapa-partner o 'pag naputol yung breeding mo, wala kang ibebentang biik. Kaya akala po easy to manage po natin sila. Mas matagal po natin siyang magamit kung tama po ang ating management. Yun pong tinuturo ko sa inyo kung mapapansin niyo po more on management, yung feeds po hindi ko pa po binabanggit magmula kanina. Kasi po kahit po banggitin ko ng banggitin yung feeds kung hindi naman po niyo alam kung paano gamitin, kung paano yung pamamaraan ng mga pag-aalaga ng baboy, wala rin po. Sisisihin niyo lang pa rin po yung feed pro at baka sabihan niyo pa po akong sinungaling. Kaya po gusto ko matutunan niyo po lahat kung ano po yung dapat. Ito po, yung production ng pig po, sow on heat will stand for sabor. Siyempre papayag po siya. Weaning po to mating interval, dapat po at least 'pag winalay niyo po 'yan, ang baboy kailangan po 5 days po maglandi, yung baboy natin. Hindi po kailangang lumagpas diyan kasi 'pag lalagpas po 'yan ng 7 pataas, magpapalit po 'yan ng balahibo. 'Pag nagpalit po 'yan ng balahibo, hindi na po 'yan maglalandi ng 3 buwan. Kailangan po sa 10 pina-breed natin, 10% lang po, isa po dapat ang sumablay lang or kung maaari po 100%. Pero sa amin po sa farm yung conception rate po, yung conceive niya ay 90% po, maganda na po yun. Kasi ang breeding po kasi doon, for every 100 sow, kailangan po may breed namin ng 20% ng 100 sow. Almost 20 po ang pabe-breed namin monthly. Yun po magbubuntis po siya. Umuulit nga po pala yung estrous cycle ng baboy sa 18 to 21 days po. 'Pag yan po hindi umulit ng 18 to 21 days, nakakalamang po na buntis yung baboy. Kaya po 'pag binreed yung baboy niyo, tandaan niyo kung anong araw, bilang kayo ng 18 to 21. 'Pag yan po hindi buntis, maglalandi po uli yan. Minsan po kasi may silent heat, baka hindi niyo mapansin, hindi masyadong lumaki yung kabahagi niya pero nagre-release po yan ng mucus, naglalandi pa rin po siya. Ang kanya pong pregnancy o yung kanyang pagbubuntis ay umaabot po ng 114 days, minsan po umaabot ng 116 'pag mali po yung pamamaraan natin ng pagkain. Nanganganak po siya 114, 3 buwan, 3 linggo, 3 araw. Lactation po ng magpapa-daddy po ang ating mga inahin. Sa farm po kami 21 days lang po nagwawalay kami. Kasi nga po, genetics, yung management na mga tinatalakay natin ginagawa po namin kaya po 21 days pa lang po nakapag-awat na po kami. Kailangan po hindi kayo lalagpas ng 30 days sa pagwawalay ng piglets kasi po pagka lumagpas po kayo diyan sa 30 days, hindi na po niyo magagamit yung inahin niyo ng maraming beses. Baka mangyari po niyan baka mga 3 beses lang po manganak sa loob ng 2 taon. Pagka po yan, minaksimized niyo po yung 21 to 30 na awat ng biik, possible po na manganak ang baboy natin ng 4 hanggang 5 beses sa loob ng 2 taon. Kaya yun po ang mga mahalaga diyan, huwag po kayong mag-aawat ng biik ng lalagpas sa 30 days. Kung kaya niyo pong paigsiin sa 30 days, tumitimbang na yung biik niyo ng 7 to 8 kilos, walay niyo na po yan, hindi na po kailangang antayin niyo pa yung iba po kasi ginagawa 45 days. Ang problema po pagka sumobra tayo dun sa 30 days, masisipsip po lahat ng mga biik yung hormone ng nanay para po magbalik sa paglalandi. 'Pag nasipsip po yun, wala na siyang hormone, magpapalit po ng balahibo yung baboy, lalo po kung kulang pa yung pakain. Ano po ba yung sign ng paglalandi ng baboy? Siyempre po namamaga yung kanyang kabahagi, yung kanyang vagina, may mucus po na lumalabas.
Sa umpisa po 'yan, medyo malabnaw pa, hanggang magiging, viscous na po siya, malagkit na. Para po maka-sure tayo na talagang fertile na yung baboy, hawakan niyo po yung mucus na lumalabas sa kanya, then po angatin niyo po yung daliri niyo dahan-dahan na gano'n. 'Pag hindi po naputol yan agad at talaga pong sticky siya, yun po yung nagdidikta na fertile yung baboy, kailangan na po niyang ma-breed as soon as possible. Kahit anong oras pa po siya, kung gano'n na po ka-sticky, kahit umagang-umaga po yan, kung meron na kayong available na semilya or meron na kayong barako, kailangan po niyang ma-mate through AI or, natural. Puwede po nating sakyan yung baboy para malaman natin kung naglalandi na siya o kung payag na siya. Naghahanap po yan talaga ng barako. Pagka po yan ay in-heat po yung baboy at fertile yan, 'pag po nakaamoy ng lalaki yan, hindi na po aalis dun sa lugar. Kaya lang po minsan yung mga dumalaga natatakot po minsan, natatakot sa barako kasi nun lang sila nakakita ng ano, pangkaraniwang panahon po sa barako sinusungkal po yung gilt bago sumakay, kaya po minsan natatakot. Pero mapapansin niyo po yan basta po hit yung baboy, tatayo po yung tenga niyan o kaya yuyuko na lang po yan, hihinto na po dun sa isang lugar. Kahit po sumakay kayo dun sa baboy hindi po aalis. Yan po yung mapapansin niyo 'pag diniinan yung ganyan tatayo po yung tenga, kaya po nilalagyan ng barako sa harapan niyan para po ma-arouse yung, inahin, para malaman po kung i-hit na siya, kailangan na ba siyang i-AI or kailangan na ba siyang pasampahan sa barako. Yung back pressure test po puwede po yan, standing reflex, yun nga po yung 'pag diniinan niyo yan, ah, sa likod magkakaroon po siya ng reaction yung baboy na hindi na po siya papalag, payag na siyang magpa-breed, either AI po o natural. Foundation po para maging success yung breeding, siyempre po good breeding, kailangan maganda yung pagbe-breed natin. Careful yung sanitation, kailangan po malinis din yung lugar kasi pagka po marumi yan magtatai lang yung mga biik niyo, magkakamatay po yan. Yun nga pong sound management, kailangan po natin yung tamang pamamaraan ng pag-aalaga. Siyempre po sa management kasama po itong good feeding. Pagka po mali ang pakain niyo niyan, sa sa inahin, magpe-fail din po kayo, hindi po natin siya ano, kailangan po yung pundasyon nito magkatugma-tugma po yan. Kailangan po pantay-pantay talaga. Pero isa po sa pinaka nagdadala sa lahat ng yan ay yung pong management. Good breeding po, management ng breeding. Sanitation, management ng disinfection at kalinisan. Feeding po, feeding management. Nakapaloob po lahat yan diyan. Kaya kailangan po ano siya, magkasama-sama sila at pantay-pantay po nating magawa. Ito naman po yung gestating pen. Actually po, ang nilalagay po namin ng baboy diyan 'pag winalay po, dadalhin po namin kaagad diyan yung inahin. Diyan na po niyan tinitingnan kung maglalandi na siya after 4 to 5 days, and then po 'pag binread po yung baboy, balik lang po uli diyan. Inaalis lang po namin diyan ang baboy 'pag 14 days manganganak na, lilipat na po siya sa farrowing pen. Mamaya po may mga picture po't sukat naman diyan, puwede naman po niyong, ah, kuhanan ng picture diyan sa ano niyo. Ito po yung, Sow scorecard, yung pong 1, yun po yung 2, yan po yung mga masyadong payat, hindi po yan pasado. Pagka naman po yung 4 to 5, masyado naman pong mataba. Ang kainaman po yung kung naglalaro sa 2.5 to 3 at 3.5 to 4, yun po yung, magandang ideal po na magbuntis siya. Kasi 'pag mataba na po kaagad yan malamang pong konti ang ianak. 'Pag naman po sobrang payat yung baboy, mahihina po lalabas sa mga biik niyan 'pag hindi niyo po na-supplement ng magandang supplement po yan, possible po yung mga anak niya maraming patay na lumabas. Yan po yung mga, score po ng ano, mas may payat na payat, meron pong mataba, yan. Kailangan po nating makita, hindi dapat po at least nasa mga 3 or 4 po ang ating score diyan. Hindi siya payat na payat, hindi baka mamaya po yung baboy niyo parang blade na yung likod.
Hindi rin po magtatagal yung inahin na yan, madaling makakal, tsaka po yung mga biik niyan mahihina po lalabas, minsan po patay. Quick tip lang po, during gestation period po o yung buntis yung baboy natin kailangan pong uminom ng 20 liters ng tubig daily. Basta po buntis. Pagka po nanganak yan aabot pa po yan ng 23 pataas. Mamaya po may chart naman po diyan kung gaano karami pero kailangan po ad libitum yung tubig. Lagi pong available na makakainom siya kaya po kailangan po bumili kayo ng nipple drinker na nakita niyo po yan sa gilid. Mura lang naman po yan, kailangan meron po siya lagi niyan. Kasi pagka po yan hindi niyo painumin ng ganyang karaming tubig yan, marami pong mamamatay na anak. Ito po yung sa farrowing, ano po bang kagandahan ng may farrowing pen tayo, yung paanakan. Objectives po yan para maiwasan po yung madaganan yung biik. Nagbibigay po ng init sa biik yan kasi po may separated po silang tinutulugan. Puwede po yang gumamit ng ipa, puwedeng gumamit po ng plastic na higaan ng biik. Nakakaiwas po ito sa pagtatae kasi hindi po giginawin ng biik natin. Ang pagtatae po ng biik ng dilaw ay nanggagaling po sa ginaw. Presko po sa inahin pagka ganyan po yung ating kulungan. Temperature po magkasalungat po yung magnanay, yung pong inahin ang gusto po niyang temperature ay 70 to 24 degrees lang. Yung pong piglet kailangan niya po ng 29 to 33 degrees para hindi po siya magtae. 'Pag bumaba po kayo sa 29 magtatae po yan, kasi po giginawin siya. Water po, lock ng water po nung fa-factor po yan na magle-lead po na humina yung gatas ng baboy. Kailangan po always available ang tubig, naka-nipple drinker po. At huwag niyo rin pong baka po naman yung pagkukunan niyo ng tubig na naka-nipple drinker nabibilad po yung tangke ng tubig niyo, delikado rin po yan, hindi po iinom yung baboy, mainit. Sa ano po talaga kung mapapansin niyo po sa mga farm, kung napunta na po kayo sa ibang farm, napansin niyo po nakakulong po yung mga kulungan ng ano, ng nagpapadede. Para ano po kasi namin 'yan, yung kontrolado mo na yung lamig, kontrolado mo yung temperature sa loob, tsaka po yung ingay hindi po sila masyadong ano, ma-obstruct, lalo na po 'pag nanganganak. Yan po yung sukat po niyan kung mapapansin niyo po yung mismong kulungan ng inahin po, 2 feet na po yung lapad niyan, 8 feet po ang haba nung actually yung nabibili po sa labas 7 lang, mas maganda po sana kung 8 ang makuha niyo kasi po yung mga breed po ng baboy ngayon malalaki compare po nung araw. Yung ito po kung mapapansin niyo po yung tulugan ng biik kabilaan po yan, 16 to 18 inches po. Kaya yung iba po kasi ang ginagawa 2 feet yung sa biik, dito 2 feet, 2 feet sa inahin, 2 feet din po dun. Sa farm po kasi kaya ginagawa namin 16 to 18 inches lang po yan, para makakuha pa po kami ng another na space. Kasi 'pag napagsama-sama niyo po yung nawawalang, inches diyan, another isang farrowing pen pa po uli yun. Kaya po 16 to 18 inches lang po yung ina-allow namin dun sa magkabilang hulugan ng biik. 14 inches po ang lalim ng ipahan. Ipa po kasi nilalagay dito or kung ayaw niyo po ng ipa, puwede naman pong plastic na matting. Puwede pong slatted flooring, yun nga po, plastic or bakal, wala pong problema. Kung wala po kayong pambili nun, puwede pong kawayan, gagawa kayo parang papag na higaan ng biik para lagi pong dry yung flooring ng biik. Kasi 'pag lagi pong dry yung flooring nito, yung tinutulugan ng biik, hindi po yan magtatae. Pero pagka po laging basa at gininaw yung biik niyo, nagpatong-patong, bukas po ng umaga yan may magtatae na po yan. Yun po, ang taas po niya ay 14 inches, yung taas po ng ipitan. Ito nga lang po merong sa ibabaw, design lang naman po yan para hindi nakakaakyat yung inahin. Yung iba po 'pag titipid, nilalagyan lang po ng harang dito na isa, tsaka isa po dito. Dalawa pong bar. Ito po kasi design lang 'to para 'pag maraming pera, puwede pong ganyan design. Pero kung talagang simplehan lang po, dito po nilalagyan lang po nila ng patigas dito, tsaka po patigas na bakal.
Yun lang po, okey naman po yun. Yun po yung another na ano, para di na kayo mahirapan. Puwede niyo pong i-screenshot na lang sa ano niyo, para meron po kayong sukat. Ito nga po sinasabi ko, kung paanohan ng biik, puwede pong ipa ang gamitin diyan para hindi na kayo gumamit ng ilaw. 'Pag gumamit po kasi kayo ng slatted floor, kailangan niyo po ng heater. Giginawin din po yung biik niyo pagka wala. Kung ipa po, hindi niyo na kailangan ng heater, mainit po kasi siya. Ang biik po, dun napupunta yan para matulog. Yan po yung mga kulungan ng mga design. Actually sa mga mamahalin po yan. Ito borrowing pen po ito. Yan, borrowing pen na po yan. Plastic po ang gamit nila. Kaya lang po 'pag plastic nga, kailangan niyo po ng lamp. Kasi nga po, walang kukunan ng init yung baboy. Kaya po inaano namin na merong ilaw pagka po slatted or plastic matting. Kung ipa po kasi wala na din niyo kailangang mag-ilaw, ilalagay niyo lang po ng ipa magkabila. Yun po yung pagkakaiba ng slatted compare sa ipa. Yung ipa hindi niyo kailangan ng ilaw kasi dito na siya kukuha ng init sa ipa. Kung talagang malamig lang sa lugar, minsan po naglalagay kami ng lata rito na ipa rin ang laman na pinagbaga namin, lata ng biscuit o ano man basta po lata na ano, dun po namin lalagay yun, may baga po yun. Yung mga biik po lumalapit po dun para makakuha sila ng init kung masyadong malamig sa lugar. Yan po, puwede pong ganito. Ito po kung mapapansin niyo slatted yung isa, ipa po yung iba. Pero kung mapapansin niyo po yung biik dun pumupunta sa ano talaga, yan po puwede po yang yan po slatted po, ginawan lagyan ng ipa. Depende po sa inyo kung saan po kayo madadalian. Basta mahalaga po laging tuyo yung kulungan ng biik. Kasi po yun para hindi magtae. Yan po kung mapapansin niyo, ah, sementado po yung lapag pero yung pong tatakbuhan ng biik ay ipa. Ito po semento ginamit dun sa mismong sa inahin. Diretso na po sa drainage kaagad yung 'pag umihi yung baboy didiretso po sa drainage kaagad po. Ito pong taas nito, 1 foot po yan kasi 'pag tataas pa po kayo diyan baka po lumabas yung likod nung inahin. 1.2 meters po yung taas nung kulungan niya talaga. Yung pong ipitan niyan, yung mismong ipitan mismo, from flooring po hanggang ano. Ito po yung page, ito po yung ating ginagamit sa mga inahin. Ito pong Milk Max yan po yung ating, pampagatas, pampalaki ng biik. Para po yung biik natin mas mabilis maawat. Ang inahin natin hindi po magkaroon ng magpalit ng balahibo agad. Ito po yung feeds na ginagamit. Ma mame-maintain po natin yung sinasabi nating 3 and 4 kanina na kondisyon ng katawan ng inahin. Ito naman pong isa yung tinatawag nating Sow Vantage. Ito po yung all-in-one breeder feeds po siya. Actually, puwede po siyang gamitin 'pag gagawa tayo ng inahin. Yung iba po ay hindi na rin gumagamit ng Milkmax, yan purong yan ang ginagamit. Kaya lang po mas malakas po ang biik pagka Milkmax ang ginagamit natin, mas malalaki. Puwede rin po itong gamitin sa barako. Ah, Puwede po itong pang-maintenance dun sa mga inahin natin. Kung kayo po ay mga hindi baguhan sa pagbababoy o may inahin kayo at hindi niyo po ginagawa ito, dapat po isa po ito sa part ng management na matutunan niyo. 'Pag nanganak po yung baboy niyo, dapat po 'yan, timbangin niyo po yung biik paglabas. Punasan niyo, natanggal na yung pusod na lang natitira tsaka punasan niyo, timbangin niyo po, tapos po i-record niyo kung anong timbang. 'Pag ang timbang po ng biik niyo ay nag-average lang po dito sa 1 kilo at 1.2 kilo, 50 to 60 lang po ang magiging timbang niya kung pinanganak siya ng 1 kilo. 60 to 65 lang po ang magiging timbang niyan 'pag pinanganak siya sa 1.2. Kung ipapanganak po yan ng 1.4 to 1.5, papasok na po yan sa maganda-gandang timbang. Kailangan po mahabol natin 'tong 1.4 o 1.5 na timbang ng biik para po makasiguro kayo na kikita. Kasi 'pag ganito po lagi ang timbang ng biik sa farm,
at nakadalawang sunod po na panganganak at tama naman po yung aming pakain, mamayang hapon po kalna po itong inahin na 'to. Ipo-foster na po namin yung mga anak niyan sa iba. Ikakal po namin yung inahin or kung walang pagpo-fosteran, pagwalay po niya, kalpo, hindi na po namin ipapa-breed uli kasi nga po malulugi kami. Imaginin niyo po 160 days mong inalagaan, ito lang po magiging timbang 60 to 65. Masyado pong malaki mawawala. Compare po kung pinanganak siya ng 1.5 titimbang siya ng 90 kilos. Kung pinanganak siya ng 1 kilo tumimbang lang po siya ng 60 then may 30 kilos po na difference na mawawala sa atin. Ngayon kung anak po ng baboy niyo 1 kilo, 1.2 pabenta niyo po dun sa kaaway niyo para makaganti po kayo. Sigurado po malulugi yun, makakaganti po kayo. Kaya ko po pinapakita sa inyo yung chart nito, biik pa lang po pagkapanganak alam niyo na po yung future ng biik niyo kung lalaki siya o hindi. Kung malulugi ba ako o hindi. Eh, kaya baboy ko pinakain ko ng Feed Pro hindi lumaki, eh, pinanganak pala 1 kilo, pinanganak pala 1.2. Kahit po pakainin niyo po ng purong pera yan hindi po yan lalaki, kasi po maliit siya pinanganak. Ngayon po paano natin ipe-prevent po yan or paano po natin mapapaanak ng malalaki na tamang sukat? Ganito po siya. Kaya po pakita ko lang po ito yung sinasabi kong difference kanina yung binanggit ko. Kung sa live weight po na 100 na pinakamababa, 3,000 po bawat ulo ng baboy ang nawawala sa inyo. Yung nawala po sa inyo dahil pinanganak po siya ng 1 kilo. Yun po yung, magiging nawawala bawat ulo, eh. Kung 10 po yun 30,000. Yung nawala sa inyo. Eh, ba't hindi po kayo makakaganti kung pabebenta niyo sa kaaway niyo yan? Ito po, para po maiwasan natin po yun, ano po ba yung tamang management ng pagpapakain ng inahin. Kaya po sabi ko sa inyo napakahalaga ng management. Sa araw po ng breeding, araw po ng pagpapakasta, pagpapaasawa o anumang pong term sa ibang lugar. Basta po yung breeding time, yung araw na papasampahin natin o i-AI natin yung baboy, wala po kayong ipapakain 24 hours. Pag pinakain niyo po kasi diyan iinit po yung katawan ng inahin, high density po yung feeds ng Feed Pro. Hindi po siya pupuwedeng pakainin sa araw ng breeding. Pangalawa po, yung pong dinadaanan ng similya at saka po yung halimbawa po ito po yung vagina, pumasok po yung catheter o natural breathing. 'Pag po busog yung baboy, yung pong bituka 'pag napuno, madadaganan niya po yung dinadaanan ng similya. Possible po na ma-trap dito lahat ng similya at hindi makalangoy papasok sa ovary ng babae. Kaya po 'pag hindi po nakalangoy dun 'yan, wala pong magaganap na fertilization, wala pong biik na mabubuo. Kinabukasan po walang pagkain ngayon, zero, may tubig po. Bukas po, 1 kilo po ang ipapakain niyo ng Sow Vantage 700 o yung ating breeder feeds. Gestating natin time nito, yung pinagbubuntis natin siya, 1 kilo lang po siya sa loob po ng 24 oras yun. Kalahati sa umaga, kalahati sa hapon. Pagdating po ng ika-4 na araw, magdadagdag na po kayo ng 1.5. Kailangan po rito tasado po ang pagkain. Kailangan po tama yung feeding management dito. Kasi pag ang gawa po kasi natin kung ano po yung kinakain nung umpisa, ma-breed po siya, yun pa rin ang pagkain. This is mali po yan. Dapat po 'pag nanganak, na-breed siya, sorry po hindi nanganak, na-breed na po yung baboy, kinabukasan 1 kilo lang po ang kakainin niya para makalangoy po ng maayos pa yung ibang similya at hindi po uminit yung katawan at nang hindi rin po biglang tumaba yung baboy niyo. Kasi pagka po pinakain niyo kaagad ng 2 kilos yan, bigla pong tataba yung baboy, yung pong ovary niya ay mababalutan ng taba. Tapos po may fertilized egg doon, lalaki pa rin po yung mga anak doon, yung mga na-fertile na egg. Yung baboy po ngayon hindi siya maglalandi. Isipin niyo na, sabi nito 'pag hindi naglandi ng 18 to 21 buntis na. Totoo po, buntis po yung baboy, kaso po mamamatay kasi po mababalutan ng taba. 'Pag nabalutan po ng taba yan dahil sa mali ang pagpapakain natin, automatic po yung ating inahin
ididikta ng katawan niya na buntis siya. Siyempre po pagka buntis walang regla, hindi po maglalandi. Antay kayo ng antay ngayon. Ngayon po yung pong namatay na biik sa loob, ang sa loob ng 1 buwan para na po siyang dagang maliliit na bagong panganak. Tutunawin po ngayon ng katawan ng baboy yun, ng inahin. 'Pag natunaw po yan, yun po yung araw ng panganganak niya. Tsaka pa lang po siyang sasabihin niyo, "Ay manganganak sa katapusan 'to." Pagdating ng katapusan po, bakit yung baboy ko walang lumabas na biik, may gatas. Kasi nga po yung katawan, meron pa pong hindi natutunaw na biik dun sa loob. Wala pong lalabas talaga kasi meron pa lang pong may natitira pa pong konti dun sa ano, possible po yung ibang buto o yung ibang balat ng baboy na hindi pa na-absorb nung katawan. Yun po yung nagdidikta dun sa baboy na buntis pa rin po siya. Ayun po ang effect nung sinisimpleng 1 to 3 days ang kilo, 4 to 30 days, 1.5. Napakalaki po ng ano niyan, ng effect. Ngayon po pagdating ng 31 to 90 days, gawin niyo na pong 2 kilo ng Sauvantage. Ngayon po pagdating ng 90 to 110 days, ito po yung susi, yung 90 to 110 days, ito po yung susi para panganak po yung baboy niyo ng 1.4, 1.5 at pantay-pantay po ang laki. 90 to 110 days po kailangan magpakain kayo ng Milkmax. 2 kilo po sa dumalaga, 2 kilo't kalahati po sa inahina, yung nakapanganak ng minsan. Para po 'pag nanganak siya, lalabas po na 1.5 yung biik. 'Pag pinanganak po ng 1.5 yan, i-fattener niyo man po yan, mabilis po kayong makakapagpalaki. 3 months o 3 months and a half bentahin po yung baboy, hindi po bababa ng 100 kilo yan. Pero 'pag pinanganak po yan ng 1 kilo, wag po kayong kahit kung anong feeds o anong vitamins ang ibigay ninyo, hindi niyo po mapapapasok yan ng 90 kilos sa loob ng 3 o 4 na buwan. Magli-5 buwan po yan. Yung kita niyo po kakainin ng baboy. Wala pong matitira sa inyo, puro hirap. Ngayon kung mapapansin niyo po pagdating ng 111 nagbababa na naman tayo ng pakain. Kung kumakain ng 2.5 yung inahin niyo, gagawin na lang po siyang 2 kilo. Pagka po 112 days, 1 kilo na lang po yung pagkain. 113, 1 kilo na lang po. 114 days, kung nagle-labor po yung baboy, 0. Bakit po na naman binababa? Kanina po, lumataas. Ngayon po, bumababa. Pag yan po kasi binawasan niyo yung pagkain from 111 days, yung pagkain ng inahin, yung pong biik sa loob, yung mga anak niya, magrereklamo po yan. Sasabihin niya sa nanay niya, "Nanay, lalabas na kami rito, nagugutom kami." Magre-release po yung utak ng biik ng pampahilab o pampalabor sa nanay. Sasabihin niya, "Lalabas na kami." Magle-labor po ngayon yung nanay. Manganganak po yan ng 114 days. Pero pag yan po tinuloy niyo yung pakain ng 2 kilo pataas, hanggang sa bago manganak, lalagpas po siya ng panganganak sa 114. Minsan po nagka-119, marami na pong namamatay do'n. Kailangan po ang baboy, okey na po yung manganak ng 114 days or minsan nga po 110, 112, buhay po yan, eh. Kailangan lang pong balahibo pa. Pero buhay po siya. Pero mas maganda po talaga 114 days, sakto manganak. Maximum na po sana ng 116. Pero 'pag tama po sinunod niyo po yung feeding nito, 114 po manganganak po yan. Kasi nga po, tama yung feeding management mo. Ayun po, pagka po siya'y nanganak na, remember po, pagka hindi po siya nagle-labor pa, 1 kilo lang po ang kakainin niya. 114 hindi pa nagle-labor, pakainin niyo 1 kilo. Pindutin niyo yung dede niya, 'pag may gatas po sigurado magle-labor po yan. 'Pag may gatas na, 'pag pinindot niyo po ngayon sumusurumpit na yung gatas, huwag niyo na pong pakainin yun. Manganganak na po yun within 24 hours. Ito po, gamit na po natin yung Milkmax, ang ating lactating o lactation feeds. Kinabukasan po ito, nanganak po. Bukas, papakain po kayo ng 1 kilo sa inahin. 1 kilo, kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa hapon. Araw-araw po magdadagdag kayo ng 1 kilo na pakain. Hanggang umabot po kayo
ng 5 kilo at 'yun po ay tuturo ko sa inyo kung bakit po naging 5 kilo. Pagdating po ng 5 to 25 days kailangan po ganyan na kalakas. Ang maintenance po ng baboy na kanginang pinag-uusapan natin ay kung mapapansin niyo po ay 2.5. Bawat biik po niyan kailangang kumain po ng 200 to 250 grams or 1/4 kilo bawat biik na karagdagang pagkain sa nanay para ma-maintain niya po yung katawan niya na 3 or 4. Kasi kung 10 ang anak po, tapos papakainin niyo lang ng 2 kilo 'yan isang araw, ninipis po yung baboy niyo. Mawawala po yung sinasabi kong mga hormone, masisipsip ng biik, baboy niyo po magpapalit ng balahibo agad. Ang pag-compute po niyan kung ilan po yung anak. For example po, 10 yung biik times po sa 1/4 kilo o 250 grams which is po 2.5 kilo. Kung 10 ang anak, 10 times 250 grams equals 2.5 kilo. Plus po yung maintenance ng baboy na 2.5, 'pag pinagsama niyo po siya, 5 kilos. Kaya po may 7 diyan sa dulo. Kung lumagpas po ng 14 pataas yung anak niya, kailangan na po niya ng 7 kilos per day na pagkain. Pero kung 8 lang ang anak, 4.5 lang po. Babawasan niyo po yung dalawang 250 grams sa bawat biik. Kung 10, 5 kilos po 'yan, ipapakain niyo po siyan umaga, tanghali, hapon, or gabi. Basta po bahala na kayo kung paano niyo uubusin yung 5 kilos per day. Kami po talaga nagpapakain kami sa gabi. Minsan po nagpapameryenda kami, kaya lang po hindi namin binibigla yung 5 kilos, 'di po mauubos, masisira 'yan. Kaya po minsan 2 kilo po sa umaga, 1 kilo sa tanghali, 2 kilo sa hapon o kaya po ginagawa namin 1 kilo kalahati sa umaga, 1 kilo sa tanghali, 1 kilo ulit, yung rest po sa gabi na. Yan po, siguro kayo na ang biik niyo malalaki, um, habang dumedede at maaawat po yan usually 21 days or maximum po ng 30 days. Ngayon po, 5 days po bago iwala yan, dapat po magbabawas na naman tayo ng pagkain. 26 days, halimbawa po, target natin 30 days, awatin. At the age of 26 po, 4 kilos na lang po ang kakainin, bawas ko ulit kayo ng 1 kilo. Araw-araw po yan, magbabawas kayo ng 1 kilo. Day of winning po, kailangan po 0 uli ang pagkain niya. Araw po ng breeding, araw ng panganganak, 0. Sorry po, nakakalimutan kong banggitin. Araw po ng panganganak, 'pag nagle-labor siya, 0 po ang pagkain. At araw po ng walay, 0 po uli ang pagkain. Actually, hindi ko po dapat ituro ito, kabawasan po sa benta ng ahente ng Feedprot, kaya lang po ito po yung tamang management. Kasi po, kami rin po ang magba-backfire din po sa amin 'yan kung mali po yung ituturo ko sa inyo, magba-backfire din po sa amin. Tinuro eka ng doktor ng Feedprot, mali. So, kaya ganito pala dapat. Tandaan niyo po, araw ng breeding, araw ng panganganak, at araw po ng walay, wala pong pagkain 24 hours. Puwede po may tubig. Ngayon, nawalay po siya, 0. 31 days po, 1 kilo po ang pagkain niya. Using lactation pa rin. Siguro tataka kayo bakit lactation pa yung kinakain, pinapakain pa ni doc ng lactation, awat na. Kasi po high energy, high density po itong lactation. Makakatulong po ito para makapag-produce po siya ng more egg cell. 32 days po, 30 days po awat, 31, 32, 33. Or inawat nyo, day 1, 1 kilo, day 2, 1 kilo, day 3 o ika-33 days po niya mula ng umpisa, 3 kilong lactation na po ipapakain nyo sa araw, ikatlong araw po pagkawalay. Kasi tuyo na po yung gatas niya. Kaya po 1 kilo, 1 kilo lang yan. Wala pong dedede. Kailangan pong ma-drain yung kanyang milk. Kasi pagka po yung pinakain nyo ng marami pag walay, hindi pinakain nyo po sa araw ng walay yan, walang dedede, lalagnatin po yung inahin nyo, ibablock po ng lagnat yung hormone para po maglandi yung baboy. Kaya po huwag niyong pakainin. Nakakatulong po ng malaki. Isa sa part po ng management ng pagpapakain ng inahin. Yun po, kaya naman po siya 33 days o ikatlong araw after na mawalay, pinapakain po ng 3 kilo
para po ma-enhance yung baboy na mag-produce po siya ng mas maraming egg cell. Pagka po yan ay naglandi na at bina-breed, babalik po tayo rito sa breeding uli, babalik po kayo sa advantage. Tutuloy niyo lang po uli yan para po makaabot kayo rito. Yan po yung management, feeding management ng inahin. Simula po nung i-breed hanggang sa iwalay yung ating baboy at sa hanggang i-breed ulit. Paraan po ng pagpapakain ng inahin, ayun nga po kanina binanggit ko sa inyo, sa dumalaga po bigyan ng sapat na dami ng pagkain, nasa Advantage 700. Kung maaari po mas maganda kung 6 na buwan na po kayo magsisimula, sa tamang edad po. Magbigay po kayo ng 1.8 to 2 kilos lang kada araw para po magsabay yung paglaki ng binti niya sa katawan niya. Kasi po 'pag nilakasan niyo po 'yan, lalobo po yung katawan ng baboy lalo kung hybrid na po yung baboy niyo, bigla pong babalik yung katawan, ang liliit po ng binti, mapipilay po 'yan. Yung dami po ng pagkain na sinusukat ko 'yan depende sa pangangatawan ng ating inahin. Huwag pong sobrahan ng pagkain ng magkasabay, ang yun nga po, yung nga magkasabay yung paglaki ng katawan tsaka yung binti. Ibigay po yung sapat na pagkain 2 beses sa isang araw. Kung 2 kilo po ang requirement, 1 kilogram sa umaga, 1 kilogram sa hapon. Kung nagpapadede, medyo malakas nga lang po, 5 kilos mula 5 hanggang 25 days. Mga dapat pong gawin sa inahin, bigyan po ng sapat na tubig. Huwag niyo pong kokontrolin 'yon, mali po yung paniniwala na 'pag sumobra sa tubig nagtatay ang biik. Kaya po nagtatay, gininaw po yung biik. Kung mapapansin niyo po yan may giniikan 'no, nilalagyan po nila ng dayami o rice straw para po yung biik hindi siya ginawin, hindi po magtatae. Dagdagan niyo po yung dami ng pagkain nga po, depende sa dami ng anak. Dagdag po na 200 minimum 200 grams o 250 grams na feeds sa inahin kada ulog po ng biik, yung kanginang binabanggit ko. Pag-aalaga po ng biik, bigyan niyo po ng bakuna laban sa sakit, 10 to 14 araw. Kung before po kayo magbigay ng bakuna, magtanong po kayo dun sa municipal officer niyo sa lugar niyo. Tanungin niyo po kung ano ba yung mga dapat na ibakuna ro'n sa lugar. Baka hindi naman po kasi kailangan yung mga example ko lang naman po kasi ito, kasi po ito tumatama rito sa Bulacan, cholera, PRRS, APP, et cetera, tumatama po rito kaya need po naming mag-vaccine. Ah, yung pong pagbabakuna sa biik gaya po ng Mycoplasma, PRRS, ginagawa po namin 'yan ng at least po 10 days ang edad ng biik. Kasi pagka po binakunahan mo ng less than po sa 10 days 'yan, hindi po tatalab yung bakuna, sayang lang po. Kokontrolin po 'yan ng antibody na galing sa nanay. Maglalaban po sila, 0. Pagdating po ng 14 days magkakasakit yung baboy. Bigyan po niyo ng sapat na init, 29 to 30 degrees gamit po ang ilaw o dayami. May nabibili pong temperature gauge, mura lang naman po siya, ikabit niyo po do'n sa loob ng kulungan niyo 'yun para malaman niyo po kung overheat na ba yung kulungan mo, kailangan bang itaas yung lona, nagiginaw ba yung biik mo, kailangan ba ibaba yung lona, o kailangan tayo maglagay ng ilaw or yung ipa na, may baga na nakalagay sa lata na para walang kuryente. Siguraduhin niyo pong makakadede ang biik para makakuha ng colostrum. Paglabas po ng biik, punasan ninyo po 'yan, lagay niyo po ilawan niyo muna and then po lagyan niyo ng dayami para po maputol kaagad yung pusod niya. Huwag niyo na pong talian, madedede lang po ng kapatid 'yan. Hayaan niyo po siyang mainitan. Pagka po nagkulay black na yung parang kulay black po na ano na yung ano, tsaka niyo palang puputulin. Turuan kumain po ng Smart Boost 100 o yung ating booster feeds sa edad po na 5 to 7 days hanggang 28 days po para makasiguro po kayo na napaka-healthy ng biik. Sigurado po 'yan magwawalay kayo 'pag 30 days niyan, hindi po bababa 8 kilo. Pero 'pag hindi niyo po tinuruang kumain kaagad 'yan, yung biik madalas magtae, tapos po baka maaawat niyo lang mga 5 to 6 kilos lang. Yan po yung, temperature na sinasabi natin nandito po sa ilalim yung pangangailangan nila. Ayan yung timbang po nung baboy, ano po yung kailangan nila, bagong panganak po yan, mga ilang araw pa lang nakapanganak yan, 30 to 35 degrees na po yung kailangan niyang init. Pero kung mapapansin niyo po yung malapit ng awatin o yung sa kalagitnaan,
31 to 32 po, 29 to 31 po. Kaya po laging nakikita niyo kanina 29 po yung pinapakita ko sa inyo. Yun po yung makuha niyo lang po yun sa pagitan ng 21 to 31 o 33 na init ng baboy, ng kulungan, hindi na po magtatayo yung baboy niyo. Eh, madali niyo pong malaman kung ideal po yung natutulog sila magkakatabi pero hindi nagpapatong-patong, still good pa rin po pagka ganiyang, medyo may pumapatong kailan-ilan. Ang masama po yung mas mainit na pumupunta po yun dun sa mga butas na humihiwalay na po siya talaga, maghiwa-hiwalay sila. Ito po ang pinakamatindi. 'Pag nagpatong-patong po yan may mamamatay po diyan or possible po kung walang mamatay, after 2 to 3 days po magtatayo po yung baboy niyo. Marami na po kayong gagastusin gamot diyan. Gagamutin niyo po yung nanay din niyan kasi mai-infect po yung dede niya. 'Pag dede po ng biik susuka po yan. O possible 'pag dede magtatai na po kaagad yan, dinudumi na po kaagad niya yung toxin na nakukuha niya roon sa dede. Kaya po magastos. Ngayon kung ayaw niyo pong magastosan, sundin niyo po itong sinasabi ko sa inyo na panatilihin niyo po yung temperature na kailangan ng biik. Water requirements po, ito po yung sinasabi ko. Ito booster po, nasa nanay pa kailangan po umiinom na ng tubig yung ating mga biik. Ah, Cold po o yung malamig na lugar, 1 litro po ang naiinom na niyang mga 'yan. Yung hot po nakaka2 litro na sila. Ah, 'Yun po yung height ng nipple, yung kung mapapansin niyo 15 to 20 centimeter yung taas. Kaya po ginagawa namin 'yan adjustable para po kung habang lumalaki natataas po namin. Pre-starter na po, walay na po 'yan, ang taas po ng nipple wrinkle niya mga 30 na, 'yun po tumataas din po yung water requirements niya, yung kailangan niya. Starter, 'yun po 7.5 'pag mainit. Usually po kokonti naman po yung lugar sa atin dito na malamig, more po yung mainit, diyan po kayo mag-focus sa mainit. Kung mapapansin niyo po grower, finisher 15, 19, tingnan niyo po yung breeder, yung sow. Kailangan niya pong uminom ng 23 to 30 liters per day. Pagka po nagpapadede, 30 liters. Pagka po buntis, minimum ng 23, 24 liters po per day. 20 po okey na rin 'yan. Basta po huwag kayong mabababa do'n ng right ng mamamatay na biik pagka po kulang sa tubig. Yung pong mapera puwede kayong bumili nito, heater, 'pag kaya pong painitin niyan yung buong building niyo, pagka po 'yan ang ginamit ninyo. Buong building, buong kulungan po ng biik kayang-kaya pong painitin 'yan, kaya lang po kuryente. Yun nga po awatin niyo 21 to 30 days para po ma-maximize natin yung maraming pagbubuntis ng baboy. Yun po infrared po yan, mainit po talaga yan, kaya po niyang painit ng ano, pagka po may mga 4 yan kaya po niyang painitin yung buong kulungan basta kinulog. Wag magwalay kung maganda po yung panahon baka po mamaya bumabagyo magwawalay kayo sabi nito awatin 30 days, 'pag naman po bumabagyo pagpaliban niyo na. Ilipat po ang inahin hindi po yung biik. Kaya kung mapapansin niyo po nasa farrowing pen pa rin po sa baba, nasa farrowing pen pa po yung mga biik, nanay po tinatanggal namin nilalagay po namin sa gestating pen. Kasi po yung biik, yan po nilipat niyo mag-iiyak po yan, hindi yan kakain. Tapos po pagka bukas binigyan niyo yan gutom na gutom, bigla po yang pupuntahan dun sa ano, sa pakainan, kakain ng marami, magbo-bloat po yung baboy, magkakaroon po ng gut edema yan, kakabagan po yan. Minsan po magtatae, 'pag hindi po na kaya ng biik, mamamatay. Kaya po unti-unti po ang pagpapakain sa kanila at kung maaari nga po, huwag niyong alisin do'n sa kulungan for 7 days. Kung after 7 days po, kung marami kayong walay, iba-ibang inahin, pagsamahin niyo po yung size, magkakaedad at saka magkakasinlaki. Do'n yun po yung pagsama-samahin niyo. Mag-aaway po yun sandali lang naman kasi po 'pag sinama mo yan sa malalaki yung maliit, kung sa basketball po yan madalang po makakuha ng bola yan, 'pag maliit. Yun nga po pagka po nasa 26 days na siya, kailangan na po kayong magpalit ng pagkain. Smart Boost 200 po ginagamit po ito bago iwalay. 26 days po inahalo na namin sa Smart Boost 100 yan, para po pagdating ng
mawalay na siya, sanay na po siyang kumain nito kung wawalay po natin ng, 30 days. Ang tamang paglilipat po niyan, yung dati pong Smart Boost 100 ay, 75%, 25% lang po itong Smart Boost 200. Booster pa rin po siya, kaya lang po mas mababa na po ang ano nito, ang fat compare po dun sa, ah, 100. Kasi mas maliliit po, mas kailangan niya po yung fat sa init ng katawan niya. Pakainin po ng unti-unti pero malimit. Ibig sabihin po nun, yung halimbawa po requirements ng biik kakainin isang araw ay 1 kilo, hatiin niyo po ng maraming beses, hindi po niyo bibigay ng bigla. Magkakaroon nga po siya ng gut edema o yung mamamaga po yung bituka niya, magkakaipo yan, magle-lead po minsan sa pagkamatay. Yan po, paglipat niyo po ng second day, 50-50 na po yung halo niyan at third day po lamang na yung Smart Boost 200, siya na yung 75, 1/4 na lang po yung 25% na lang po yung, 100. And then po sa ika-4 na araw, gawin niyo na po siyang pure na 200 at gagawin niyo po yun kada stage po na magpapalit kayo ng pagkain. Ito pong vaccination nito ay sample lamang, sabi ko nga po sa inyo, ah magtanong muna po kayo dun sa lugar kasi po ang bakuna 'pag lalo na po't, live ang bakuna 'pag oras na sinaksak po natin 'yan o pinasaksak ko sa inyo diyan, hindi niyo na po puwedeng alisin. Kasi po magse-shed na po 'yan sa iba, sa ibang kaanak niyo. Kailangan po tuloy-tuloy na. Kaya po tanungin niyo sa municipal vet niyo o sa MAW ninyo sa munisipyo kung ano po yung kailangan lang at ano po yung tumatamang sakit lang. Yun lang po ang dapat ibakuna. Baka po mamaya wala naman po kayong ag cholera diyan, wala namang PCV2, wala namang PRRS, hindi ko po kayo na-a-advice na mag-vaccine niyan. Kaya lang po meron kami rito kasi. Kaya po sinample ko lang po 'yan. Ngayon po, 'yan po mga ano lang po 'yan, sagil, sample lang din po 'yang mga vaccine na 'yan, pero dito po sa Bulacan ginagamit namin. Dahil marami na may sakit nga pong ganito sa amin. Ito po sa ano, nagbibigay po kami ng Lutalize, actually hindi po namin product 'to. Nakakatulong po kasi ito pagka nanganak yung baboy, ilabas niya pa po yung mga naiwan dun sa loob. Po yung vaccine nandiyan na rin, depende lang po sa ano. Actually tapos na po yung ating, presentation. Um, yung pong mga magtatanong mag-raise hand na lang po kayo, para po ma-ano natin yung ibang topic.